Okay? Huwag kayong magpapadistract. Hindi ako ang bida dito. Okay? Hindi ako yung main topic dito. Ang main topic dito, binabalasubas nyo ang national budget. Let's focus on that. Yun ang dapat nating hinihinging sagot dito sa mga nasa House of Representatives, especially yung mga nasa BICAM report, especially yung mga pumayag na ipasok ang mga items na questionable sa budget. 'Di ba? Kailangan mag-explain ng House of Representatives again, okay? Uulitin ko, hindi ako magsasawang ulit-ulitin to at I hope you're going to say this to your friends and to your relatives also. Ang House of Representatives po ay binigyan niya ang kanyang sarili ng 12 billion for the 2023 fiscal year, 12.5 billion for 2024 fiscal year, and for 2025, 17 billion for themselves. Okay. Ano yung masama doon? Eh, kung budget naman nila yun, we're not talking about their budget. This is on top of their regular budget. This is on top of what they originally requested. So for example po, for 2025, they only requested 16 billion pesos in order for the House of Representatives to operate. So andyan na lahat ng expenses nila, MOOE, lahat ng mga consultation, whatever, pambayad sa mga tao, pambayad kuryente, tubig, ganyan. Ano na yan, 16 billion ang kailangan nila. On top of the 16 billion, they added 17 billion pesos that wasn't deliberated. We do not know what it is for. We do not know the uses. Okay, basta binigay lang nila sa sarili nila. They haven't explained that. So kaya itong mga putang inang mga kongresistang to na magagalit sila kung bakit sila minumura ng taong bayan. Hindi yung pagmumura namin sa inyo ang problema ng taong bayan. Okay? Ang problema dito, kayo public official, mag-explain kayo sa inyo dinadala ang pera ng taong bayan.